Hello po sa lahat ng manonood. Ka-close lang po namin at nakahanda na naman po kinabukasan para sa isang maghapong pagtatrabaho. At ito ho, may time akong kumuha ng pangalawang video sa aking YouTube channel. Para ho dun sa first time na manood ng aking video, yung shop po ay nasa Batangas area at ang pangalan ko po ay Noel. Nakatira din ho ako sa Batangas, Philippines. At ngayon ho, ang magiging topic ko ay mga naging pangalawa, yung mga naging proseso para maitayo ko po yung shop. At pangatlo, yung mga naging challenges. So, umpisahan po natin sa mga naging risk. Siyempre, ang pinakauna ho, yung stability ng income. At dahil ako nga po ay nag-resign, so wala na akong inaasahang kasiguraduhan na magiging aking monthly income. At pangalawa, yung capital. So yung capital po yung pinakamabigat na naging risk namin dito ng aking asawa dahil pwede ko kasing hindi na maibalik kung sakali man, lalong-lalo na ho kung ma-mismanage po namin yung negosyo. Panghuli ho, yung aking health condition. Ako po ay payat at alam naman po natin yung shop ay patungkol sa paglilinis ng sasakyan. Ibig sabihin yung environment ay hindi kalinisan. Hindi tulad sa office ay naka-aircon pa. At sa shop po ay masyadong madumi kasi lahat ng klase ng dumi ay tinatanggal sa sasakyan. So yan po siguro yung lahat ng mga naging risk namin dito sa aking ginagawa. Yung aking pangalawang topic ay paano ko ho nasimulan ang pagtayo ng shop. Yung una kong ginawa ay nag-search muna ho ako ng mga iba-ibang location. Siyempre, kailangan matao at dapat nasa tabi ng main highway. Kaya lang, yung magandang location ho ay hindi ho pala assurance para mag-succeed ka doon sa iyong negosyo. Base ho yan doon sa aking karanasan. Ang kailangan ho pala ay dapat talaga ma-maintain mo yung quality ng service para mayroong retention. Bumalik ho yung mga naging customer mo at ipamalita din yung kanilang mga kakilala. At sigurado po talagang dadayuhin ka pag maganda talaga yung ibinigay mong service. Yan siguro yung aking may babahagi pagdating sa location. Pero syempre, napaka-importante rin yung maganda yung location kasi bentahin mo rin yan dun sa yung mga competitor. Pagkatapos po niyan, nag-attend ako ng mga iba-ibang training. At una kong naging training ay kinuha ko sa Binyan, sa isang sikat na academy. At pangalawa ay sa Quezon Avenue. Kasi nga wala talaga akong kaalam-alam pagdating sa ganitong negosyo. So pinag-combine ko ho yung dalawang aking training na aking natapos. So yun, marami naman ho akong natutunan. At matapos ho dyan, nag-ikot ako, nagkanda ko ako ng survey sa iba-ibang klase ng shop. Marami din sa iba-ibang probinsya, lalong-lalo na nung ako nagbabiyahe pa, nung nasa trabaho. Nagtanong-tanong sa mga nagtatrabaho doon, sa manager, hindi kaya pag na-tiyempuan ko yung mga may-ari, nagtatanong-tanong ako.
kahit na alanganin, nakakahiya, pero syempre, kailangan kong gawin. Kasi kung hindi ko gagawin, malamang wala ho akong kaalam-alam. Kami nagsimula na napakahirap. Napakahirap syempre. Kaya nga ho ako nag-resign para i-hands-on ko yung yung pagmamanage. Kaya napaka-importante na may alam ho talaga patungkol dun sa pinasok natin negosyo. So, malaking tulong naman yung pag-attend ko ng mga trainings kasi doon sa mga trainings na yon, doon ho ako nakakilala ng mga networks, mga kakilala na may-ari ng shop, mga expert na po doon sa ganitong klaseng industriya, lalong-lalo na yung mga nagtitrain. So yun, yung napakalaking bagay. At sunod po niyan ay nanood ako ng iba-ibang klase ng video tutorial sa YouTube. Tungkol sa paglilinis ng pagka-car wash at mga pagdi-detailing, iba-ibang klase ng vlog, mapa-local, mapa-international. So yun po yung mga naging proseso ko bago ako magtayo talaga ng physical na shop. At yung sumunod diyan ay after kong mag-attend ng kung ano-ano, nood ng iba-ibang klase ng video. Ito na yung pinakamahirap. Yung i-implement mo na, i-execute mo na kung ano yung in-execute ko na ho yung natutunan ko. So kailangan ko na magpatayo ng structure. Kailangan mayroong design. So yung design na yon ay medyo maganda ho ng konti ang plano ko, ang gusto ko na maitayo. Kaya naghanap po ako ng architect. So buti naman medyo may kakilala ho akong architect. Ganon din engineer. So hindi ho ako masyadong nahirapan pagdating sa design. At maliban sa design, syempre kailangan natin ng budget. At kung tungkol naman sa budget, ito yung masasabi ko. Sa budget, ito yung nakaalat naming budget. Pero ang nangyari, na-doble ho siya. Ganun ho pala pag nagpapakonstruct. Nagdadagdag yung mga presyo. Hindi namin inaasahan yun ng aking asawa. Kaya nangyari, nung natapos na yung construction, doble yung naging budget namin. Kaya dun sa mga gustong magplano na magtayo ng mga structure, so siguraduhan po natin na dapat may excess fund po tayo para masiguradong matapos yung project. Yun na naman ay sa aking karanasan. At sunod ho niyan ay yung building permit. Napakahirap po pala kumuha ng building permit, construction permit. Kasi ang dami-daming mga paperma dun sa plano, sa design. Buti na lang ho at yung kilala ko nga akong architect, may mga kasama na engineer. Pero ang dami pa ring revision kasi dun sa munisipyo, dun sa city engineer office po yata yun. So marami ho silang mga pinapa-revise, chine-check dun sa plano. So yun yung nakakapagpa-delay. So dun sa munisipyo, iba-ibang klaseng department yung pipirma ho niyan. Kaya halos inabutan kami ng halos 2 buwan doon pa lang sa construction permit. Yun na
nakapagpa-delay sa amin. Medyo mahaba-abang proseso. At ito na ho siguro yung yung panghuli, yung mga naging challenges namin. At siguro po yung number one na challenge po namin, yung permit, dahil yun na naging dahilan para matagalan ho yung pagsisimula ng construction. Akalain nyo ho, halos 2 buwan kami naghintay para makuha namin yung permit para makapagsimula. Eh hindi naman ho kayo makapagsimula basta-basta kasi nasa bayan ho yung yung site. So makikita ho ng mga empleyado sa munisipyo. So baka masita pa kami. At may patigil kayo. Kaya talagang hinintay namin na i-release po yung construction permit. Yan po yung naging number one na challenge namin. Panghuli, yun nga po yung hindi namin expected yung budget. Number one na challenge din namin kasi yung naka-alat namin para sa ibang plano ay napunta dun sa construction. So medyo wala dun sa plano namin yung idinagdag namin na fund para matapos lang yung project. So sa ngayon, yun lang ho ang aking maibabahagi ulit sa inyo at sana may napulot po kayong nakuha ko kayong mga ideas lalo na dun sa mga gustong magnegosyo, gustong mag-resign. Hindi ho pala basta-basta yung pagnegosyo. At kung gusto nyong masigurado na yung papasukin nyo ay talagang kikita ho kayo o kaya magiging successful kayo. Talagang pagtutuunan nyo talaga ng oras, tutuunan nyo ng panahon, pagtsatsaga, pagtitiis, pagpupuyat, lahat na ng klase ng paghihirap ibibigay mo para lang talagang mag-succeed ka dun sa papasukin mo. Yun po yung naging karanasan ko. At napaka-importante siguro yung hindi ka susuko kahit na sobrang pagod na, kasi naranasan ko ho ay minsan kulang ng tao. So kailangan ko maging tumulong mo sa team para lang kompleto yung tao, matapos yung mga gawain, walang masyadong reklamo doon sa mga nagiging customer at kuryente. So yun po, sana po ay may napulot ho ulit kayong aral, at o di kaya may na-inspired ho kayo ulit sa aking naibahagi ko sa inyo. At kita ho ulit tayo sa susunod kong video. At doon ay siguro magiging topic ko kung paano na kami nakapagsimula at yung mga iba-ibang mga karanasan din habang kami po ay nagsisimula na first time ko ho na mag-open, mag-manage ng ganitong klaseng negosyo. Ano ho ba yung mga ginawa kong mga pamamaraan para makapag-adjust sa bago kong environment. So yun lang po. Salamat po sa panonood. God bless. Bye.